Hallelujah. At ito ang pinaka-last part. Tapusin ko ng mga kapatid ang dakilang plano ng Diyos. Kung ating matatandaan mga kapatid ay mula sa umpisa ay ating pinag-aaralan kung anong nilalaman ng dakilang plano ng ating Panginoon. Amen? At alam natin yan mga kapatid. Una, napag-aralan natin ang Biblia. Ano ba ang Biblia mga kapatid? Amen? Basic instruction before leaving earth mga kapatid ang meaning. So ano bang laman ng Biblia mga kapatid? Kung yun ang una-unang pinag-aralan natin sa dakilang plano ng Diyos mga kapatid. Amen. So sa Biblia mga kapatid ay doon natin mababasa of course ang Biblia ay salita ng ating Panginoon. Amen. So doon sa Biblia mga kapatid ay mababasa natin ang tunay at nag-iisang Diyos mga kapatid. Doon natin maalaman ang nag-iisang Diyos, ang tunay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So sa Biblia rin mga kapatid, napag-aralan natin, ano na lang natin ito mga kapatid, bilang summarize hanggang sa dulo dahil ang ating pag-aralan ngayong gabi ay pinaka-last part na ng dakilang plano. So ano bang makikita natin sa Biblia mga kapatid? Mababasa natin doon ang pamaraan ng Diyos kung paano ang kaligtasan mga kapatid. Doon natin mababasa kung paano tayo maligtas. Amen? Hallelujah. So mababasa rin natin sa Biblia mga kapatid ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang dapat nating gawin at hindi natin dapat gawin. Mababasa yan natin doon. Maliban na lang kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Pero doon, sa loob ng Biblia, maalaman natin doon ang dapat nating gawin at hindi natin dapat gawin. Amen? Doon din sa Biblia mga kapatid, mababasa rin natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Amen? Maraming pangako ang ating Panginoon doon sa lahat na nagsasitalima sa utos ng ating Panginoon. Ang kanyang mga pangako nandoon mga kapatid, isa na doon yung buhay na walang hanggan na makamtan natin mga kapatid. So maraming pangako ang ating Panginoon doon. At doon din sa loob ng Biblia ang mga babala. Amen? Mga kapatid, doon din sa loob ng Biblia ang mga babala na hindi natin dapat gawin. Ang mga babala ng ating Panginoon, marami doon mga kapatid. Amen? So kung nagbabasa tayo palagi ng Biblia mga kapatid ay doon natin lahat maalaman. Amen? Blessed evening, Sis Eileen, Sis Maria Cristina, blessed evening. Kahit naka-duty ka, nanood ka pa rin. Praise God sa buhay mo. Hallelujah. So, yun ang nilalaman ng Biblia mga kapatid. Maraming pangako ang ating Panginoon. Pero lalo na sa lahat mga kapatid, doon natin maalaman ang nag-iisa, makikilala ang nag-iisang Diyos mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, napag-aralan din natin mga kapatid sa dakilang plano ang reliyon at ang iglesia. Amen. So alam na natin mga kapatid dahil napag-aralan na natin na ano ba ang tunay na iglesia. Yun ang itinatag ng ating Panginoon. Ang doktrina, yung tinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So maraming reliyon na pag-aralan din natin doon mga kapatid. Pero ang totoong iglesia ay yung tinatag ng ating Panginoon. Ang tunay na iglesia. So, napag-aralan din natin doon. So, next mga kapatid, ang mga pinagkatiwalaan, yung mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoon, ng mga tamang katuruan mga kapatid. Walang iba kundi yung mga kanyang mga alagad, yung kanyang mga apostle mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. So, next mga kapatid, paano naging bahagi ng tunay na iglesia? Paano maging bahagi kung sumusunod ka sa doktrina na tinuro ng ating Panginoon? Next mga kapatid ay ang tatlong susi. Inano ko lang ito mga kapatid sinamarize ko lang ito. So, napag-aralan na natin ito. So, ang tatlong susi ng kaharian ng langit. So, ito talaga ang importante mga kapatid ay ang napag-aralan din natin yung pagsisisi, ang pagbautismo sa pangalan ng ating Panginoon at ang pagbautismo sa
Espiritu Santo. So napag-aralan din natin. Alam na natin yung mga kapatid, kahit na mag-exam tayo ngayon, alam na natin. Amen? So, ito rin, ang tatlong pamamaraan para ang tao ay makapasok sa kaharian ng langit. Yun na yun mga kapatid, ang pagsisisi, ang pagbautismo sa pangalan ng ating Panginoon na kailangan ganapin natin talaga yung mga kapatid dahil yan talaga ang susi. Amen? At ang pagtanggap ng banal na espiritu. So, importante yung mga kapatid. Kaya nga, pinag-aaralan talaga natin ito yung dakilang plano. Amen? So, next mga kapatid ay ang katungkulan ng tao. Alam na natin yan mga kapatid, ang buong katungkulan ng tao. Na matakot tayo sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos. Sabi ng Ecclesiastes 12:13-14. So, alam na natin yon, napag-aralan natin yon, ang buong katungkulan ng tao. Dapat natin sundin. Matakot tayo sa Panginoon. Hindi tayo matakot na ano. Ibig sabihin, sundin natin ang pinag-uutos ng ating Panginoon. Dahil yun ang buong katungkulan ng tao. Dahil sa kahatulan mga kapatid, dadalhin natin yon. Either masama man o mabuti ang ating ginagawa. Amen? Hallelujah. Next mga kapatid, so paano natin makamit ang tatlong susi ng kaharian ng langit? Amen? So sa pamagitan yun ng pananampalataya mga kapatid. Hallelujah, makamta natin yun. So napag-aralan natin yun, inano ko lang ito mga kapatid, paano natin makamit ang tatlong susi ng kaharian ng langit. Amen? Hallelujah. Sabi ng Hebrew 11:6, kung walang pananampalataya ay, hallelujah. Ano yun mga kapatid? Kung walang pananampalataya, ano yun? Hindi ko maano mga kapatid. Sa Hebrew, amen. Without faith, it is impossible to please God mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, sinamarize ko na lang ito. So, ang dalawang kadahilanan na ang tao ay mapunta sa impyerno. So, ito rin. Alam ko, ito ay tinuro ni Brad Chulico. Amen? Ang dalawang kadahilanan. Ano ang unang kadahilanan mga kapatid? Kapag hindi niya kilala ang nag-iisang Diyos. Kaya napaka-importante talaga mga kapatid na maalaman natin sino ba talaga ang nag-iisang Diyos. Kasi napakaraming nagtuturo na may dalawa, may tatlo, pero iisa lang ang Diyos. Dapat bumalik tayo sa pinaka-original mga kapatid kasi minsan nalilito po tayo. Amen? Tandaan natin palagi ang sinabi doon sa Deuteronomy 6:4 mga kapatid na iisa lang talaga ang Diyos mga kapatid. Kapag hindi mo ito nakilala mga kapatid, ang nag-iisang Diyos, ito ang isang kadahilanan na mapunta ka doon sa lawak-lawakang apoy mga kapatid. Amen? So ang pangalawa, kasi napaka-importante ito mga kapatid. Ang pangalawa ay kung hindi niya sundin. Amen. Yung magandang balita o ang salita ng ating Panginoong Hesus. So ito ang pinakadalawang kadahilanan na ang tao ay mabulid doon sa lawak-lawakang apoy mga kapatid kapag hindi niya kinikilala ang nag-iisang Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen mga kapatid. Hallelujah. Inano ko lang to, sinamarize mga kapatid. So, ang next mga kapatid, ano ang dapat nating malaman tungkol sa Diyos mga kapatid? Dapat alam natin, sabi ng Deuteronomy 6:4, O Israel, our Lord God is one Lord. So, isa lang ang Diyos mga kapatid. Amen? Dapat alam natin yan. Ano pa? Ang Diyos ay Espiritu. Amen? Sabi ng John 4:24. Kaya dapat nating siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? At ang Espiritu na yun mga kapatid ay nagkatawang tao na pinangalan nating ay si Jesus Christ mga kapatid, sabi ng John 1:14. Dinagdag ko lang ito mga kapatid na ang salita ay nagkatawang tao at ang pangalan ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, hindi dalawa ang Diyos mga kapatid, hindi tatlo, kundi nag-iisa lang mga kapatid. Nagkatawang tao. Amen? Ang salita, ang Espiritu mga kapatid, at pinangalanan nating si Jesus Christ. So, ito ang tunay na Diyos, sabi ng 1 John 5:20. So, sino pang hindi nakaalam niyan ng 1 John 5:20 mga kapatid?
Amen? Dapat maalaman natin yan. Hallelujah. So dito na tayo sa ating pag-aralan mga kapatid. Sinamarize ko lang ito lahat dahil ito na ang pinaka-last pag-aaral natin sa dakilang plano. Amen? So sa last mga kapatid, ano ba talaga ang kahulugan ng mabuting balita? Amen? So parang summarize na rin ito mga kapatid, pero dapat maalaman pa rin natin. Amen? Hallelujah. So sabi dito, maraming tao sa iba't ibang reliyon ang hindi masyadong nakaunawa kung ano talaga ang mabuting balita. Kasi 'di ba sa kinagisna natin mga kapatid, kapag sinabi kasing mabuting balita o ibanghilyo mga kapatid, ay iniisip na natin na si Matthew, si Luke, si Mark at si John. Kasi kahit ako noon, yan ang pinaniwalaan ko. Pag sinabing ibanghilyo, ibanghilyo o salita ng Diyos, yun na yun. Yung si Matthew, si Mark, si Luke, si John. Pero dapat maalaman natin ito mga kapatid. Ano ba talaga ang mabuting balita? Amen. So sabi ng iba, ang mabuting balita daw ay ang ibanghilyo o salita ng Diyos o ang Biblia. So maraming tao ang walang malalim na pag-unawa kung ano ba talaga ang balita o ibanghilyo. Pero sa atin na mga kapatid na nabuksan na sa salita ng ating Panginoon, alam na natin ang hallelujah, ibanghilyo. Ano bang ibig sabihin ng ibanghilyo mga kapatid? Ang sabi ng 1 Corinthians 15:1-4, so siguro sa ulado na natin ito, kahit na nakapikit tayo mga kapatid, pero basahin pa rin natin, amen? Para maano natin na ito ang ibanghilyo, amen? Hallelujah. So sabi ng 1 Corinthians 15:1-4, at ngayon pinapaalala ko sa inyo mga kapatid ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. So ito ang sinabi ni Paul mga kapatid, hallelujah, sa Corinthian. Pero sa natin mga kapatid, hallelujah, ito ang sinasabi niya sa atin. Iyan ang ibanghilyo na inyong tinanggap ay naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamagitan nito'y maliligtas kayo. So dapat alaman natin mga kapatid, kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. So, parang may warning dito si na maliban na lang kung hindi inyo pinaniniwalaan ang sinasampalatayanan ni Paul na kanya ring tinanggap. Amen mga kapatid? Sa 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamalagang aral na tinanggap ko rin. So ito ang tinanggap ni Paul mga kapatid. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga